Okay, hello, good day sa inyo. Collective reading po ito, no? Kahit anong pong sign ninyo, at kung babae ka man, lalaki, o tomboy, o gay, no? Welcome ka po sa Happy Angel Reading. At collective reading po ito, no? Titignan natin ang feelings ng persons nyo, kung ipupurso kayo, kung anong energy mo sa kanya, and what's coming towards you, no? So, just take what resonate po and leave the rest. At mag-declance lang po tayo pag sensitive po kayo sa malakas na tunog, pakihinaan nyo na lang po, no? Ang inyong sound. So mag-declance lang po tayo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Bless the God of some reading. Divine material sessions. My pure spirit. Father, clear mo po ang space for passion and spirit God. Bigyan mo po sila ng kaliwanagan, spirit God. Jesus. Ayan, amen. So, titignan muna kung anong energy mo, kung what's going on sa'yo, no? At sa persons mo. Kung anong energy at the present moment. So, titignan natin what's going on sa persons mo at sa ating collective spirit guide. Tingnan natin ang energy nyong dalawa. Parang may side message ako. Parang may nagpiplex na persons ninyo, ha. Ayan, mirroring each other, introspections, inner wound. Someone who has an inner wound. Tell us more, spirit guide. Takot, fear of abandonment. Somebody's chasing you. May nag-chase sa'yo, ha? The chaser, you have the chaser here, codependent. Takot sa isang commitment. Wow, mayroon may wedding ring ka rito. Mukhang may mag-aano sa inyo, ah. Mukhang may magpro-propose din. This is marriage, self-connections, everlasting love, and devotions ang wedding ring. Alam niyo naman po ang wedding ring, no? Meron nag-chase sa'yo. Wow. Someone din, pinili rin yung self-love din, ano? Kagagaling lang din sa abusive relationship. We could see here na nag-heal ka na. You're healing from a broken heart. Mirroring each other, parang this is twin flame energy rin. Yung persons mo, ganun din ang nararamdaman. Parehas kayong nasasaktan. No? One of you nag-chase. Pero itong union and marriage, mamaya ikaklaro natin yan, no? Tell us more. Karmic relationship po kayo. I think you're in a karmic relationship. Nasa journey kayo ng karmic. So talagang medyo masakit. Medyo dapat yan para maputol ang pattern. Maulit at mauulit yan hanggat hindi nagbabago, no? Hanggat hindi kayo natututo, hanggat hindi nag-growth. So meron tayong resentment tayo na parang may nag-trigger sa inyong experiences right now. No? Parang siguro sinasabi rin dito, you need to let go someone na nagbigay ng heartbreak sa iyo. No? Pero you have your own free will dito. May nakita rin tayo dito na nasa turmoil din. You've been in a turmoil relationship. Very intense, no? Na relationship. Pero ang persons na yan, mukhang chase ka. Pero itong wedding ring, ano ba yung wedding ring na yan? Let's klaro nga yan. What's this wedding ring? Or some of you din, na baka nasa field na kayo nang magpapakasal tapos iniwan ka na lang, no? Kaya ngayon parang takot ka na rin na maiwan ka. Parang nagkakaroon ka ng takot din na umibig uli or mag-commit uli sa relationship. Ayan, defensive. Ginagardan na. Parang ayaw mo na rin siguro makipag-commit, no? Parang guarded energy. The world.
accomplish. Tell us more. Why this the wedding is here? Three of Cups. This could be also reunion and you have a new beginning then. No, parang ngayon parang you feel very deep, parang ginagarden mo ang what you have here. Medyo guarded ka. Medyo defensive ka. No, because of what happened maybe sa'yo, because dahil dito rin sa nakita natin na heartbreak na naramdaman mo. Pero you have a new chapter din, no? Ito yung the world means you have the accomplishment. Or sabihin natin na you have a new chapter in your life, no? Nakasama rin ang mga kaibigan mo. Or parang nakikita ko rin na meron ding reconciliations tayong nakikita rito. Some of you lang, no? So, maaari rin na nakikita ko is, kung sunod-sunod natin dito, maybe you're hoping na mag-offer din ng ano sa'yo, no? Maybe you're hoping din na mag-offer ng marriage din sa'yo ang persons na to, pero ano, parang sabihin natin, hindi natuloy, no? Yan siguro ang kinakasakit ng ano mo, o napakatagal nyo na, nagko-commit na gusto mo na rin na mag-commit kayong dalawa into a serious relationship, tapos nauwi sa disagreement, nauwi sa hiwalayan, sa breakup. No? Pero he's been chasing you. Ngayon parang ikaw, ginagarden mo na ang puso mo. Sa next chapter ng life mo, parang nakita natin, you learn something, no? Pero may nakikita rin tayo dito na Three of Cups, this is celebrations, and this is also reconciliations. No? So, titignan natin ang feelings ng persons dito sa'yo. Okay, so tingnan natin. What's the person's anong feeling ng persons na to sa ating collective spirit guide? Anong message? So, anong feelings ng persons na to? Wow, you have the justice here. May justice ka. You have the Knight of Cups. Oh my, this is your Prince Charming, Six of Swords. You're moving into a calmer water na. Ten of Cups. Aba, maganda rin Ten of Cups. And Five of Wands. Okay, so ang feeling ng persons na to sa'yo, kung makikita mo, no, pag isang card, ang justice, ang meaning nito na parang ito yung sinasabi natin na pinakamalakas na card sa simula ng spread mo. Ang justice, this symbolize na parang katotohanan at balance, no? At sabihin nga natin karma, no? And this is also finding the truth. Sa emosyon niya, parang tinatanggap niya na tama ka. Na you are right. So, alam niya nang makatarungan ng naging pagtaboy mo sa kanya, o naging makatarungan din ang siguro ang ikaw na mismo ang nag-cut ng yung relationship dahil baka pinapaasa ka. Parang alam din niya, feeling na tama lang ang ginawa mo. No, alam niyang makatarungan din. At nararapat lang sa kanya na, syempre na, parang nakakinita niya rin dito, feeling niya na hindi mo na siya responsibility. No, parang that is just right. Yung mga binigay mo sa kanyang salita, parang nakita ko accepted niya. I could feel na accepted niya. No? Kumbaga wala siyang tampo o galit sa iyo dahil alam ng konsensya niya na siya ang nagkulang. No, at parang tinalikuran ka noon. So, iginagalang niya ang hustisya ng ipinapatupad mo rito. Parang actually, you've already gained sa no? You've already gained justice dito.
No, kumbaga makatarungan din naman yung admitted siya. Ibig sabihin, admitted siya sa ginawa niya. No? So, all he need to do is just to chase you. No? Page of Swords lang siya. Kung nakikita mo ang Knight of Cups at saka Six of Swords, no, kumbaga ito yung desire ng maghingi ng tawad din at para mag-move sa calmer water. Or you might be dealing with Pisces, Cancer, Scorpio, Libra here. No? So, kung makikita mo rito, Knight of Cups. So, parang ito yung sabihin natin, ito yung taghatid ng pag-ibig. Or sabihin natin, emosyon at kapayapaan, no? O sabihin natin, may peace offering na darating sa'yo. Habang ang Six of Swords naman, ito yung card ng paglalakbay patungo sa mas tahimik na lugar or calmer water. Kung nakikita mo, pero marami pa rin siyang iniisip, no? Kung makikita mo rito, paalis na siya sa sa turmoil energy, no? Kung dati hindi siya magulo talaga. So ibig sabihin ngayon siguro nakakaranas din siya ng gulo. Tingnan mo rito ang water dito, no? Medyo magulo. So ibig sabihin diyan siya galing. Tapos nandoon naman sa gilid is very calm ng water dito. No? So ibig sabihin nasa pagitan pa siya. Hindi pa natin alam na pwede pa siyang bumalik doon, no? Kasi nasa middle pa siya, hindi pa totally nasa clean water. So, there's still a mysterious way dyan. Pero, he is trying na mag-move forward, no? And move to a calmer and harmonious way. Some of you din is parang merong may lilipat ng bahay siguro. I could feel that. Or may travel akong nakikita rito. No? And some of you din parang i-offer niya ang love niya uli sa'yo. Pwede rin yan, no? So, pero yung feeling pa rito, yung feeling dito, ito yung may matinding pagdanais sa puso niya na maging maayos ang lahat sa inyo. No? Baka ito na siguro, kaya dyan pa lang siguro papasok ang union, marriage, at saka soul connections. Kahit naman na sabihin mo na ano kayo, no, na soulmate kayo o twin flame, pero pag meron pa kayong dapat na danasin na karmic, no, it will still happen. Yung pwede rin kayo magkahiwalay uli. Pero ngayon parang tingin natin, no, nasa peak kayo ng karmic relationship, pero it will lead sa maganda rin, no? Kagaya ng justice na sinabi. So yan pala yung union at marriage. Kahit saan pa pumunta, ibig sabihin, it will lead din dito sa sa union din nyo. No, kasi nga nakita natin soul connections, pero nasa karmic relationship ang journey nyo right now. So kung makikita mo dito, may matinding siya, yung puso niya, yung maging maayos ang lahat sa inyong dalawa, hindi para maging makarelasyon uli, kundi para humingi rin ng tawad at tanggalin ang bigat. No, gusto niya nang ihatid sa iyo ang emotion ng peace. So, sabihin din natin, ang Six of Swords, rin nagpapakita na nararamdaman niyang kailangan ninyong mag-move on na pareho mula sa magulong sitwasyon patungo sa isang mas kalmado at mapayapang setup dito. No? So, yan ang feeling niya. Then, you have the Ten of Cups. Actually, dito pa rin yung happiness na nakikita natin no? Ito yung your still pinaka-ultimate na definitions ng emotional happiness niya. So, kahit anong flex niya, halimbawa, no, parang I could feel na nagpe-flex siya dito ng kung ano-ano sa'yo, na pinapakita niya siguro na masaya siya sa new life niya, sa bagong girlfriend niya o bagong boyfriend niya, no? Parang nakita natin dito, ito rin yung kaibutiran ng damdamin niya na ikaw pa rin ang kumakatawan sa tunay na kaligayahan at tahanan. Kumbaga, pinapa-flex niya na minsan may makikita ka siguro picture sa social media, may kasama na siya, masaya siya, yan, Pero iba yung deep feeling kasi may competitive energy ng Five of Wands dito no? Pero pa-flex siya na okay sila ng bago niya, no? Pero hindi. Kasi he's still chasing you no? Kumbaga, pakiramdam niya, feeling mo lang na, kumbaga, yung sabihin natin, pero ikaw yung nakikita niya na parang nakakaintindi sa kanya. Parang feeling niya, ikaw yung home niya. No? Sa oras na sabihin natin, may pag-aaway sila ng bago niya or ng current ka-relationship niya or sabihin natin na sa bagong ka-date niya, parang
mas ano pa rin, parang gusto niya na he still want to be friends with you, na parang ayaw niyang mawala ka rin sa kanya, no? Alam niya na nandoon yung ano eh, sabihin natin na parang nakaka-feel siya na sa'yo lang siya nakakaramdam ng totoong pagmamahal. Kaya nandoon yung panghihinayang niya dahil alam niyang nasira niya yung chance na yan. Di ko alam kung ano man yung pinagawayan niyo, pero nakita natin, hiwalay kayo rito, no? Healing, actually, nagpapagaling ka na ng heartbreak mo. At naging toxic din siguro ang inyong relationship. May abusive relationship din tayo nakikita rito. So, may 5 of Wands dito. Ang internal conflict at pagod na nakikita natin. Bakit may 5 of Wands? No, sa huli dahil ito yung kasalukuyang gulo sa utak niya, no, kumbaga nag-aaway ang emosyon niya at ang realidad ng buhay niya ngayon. So nakikita mo pagod siya eh, pagod na siya sa mental warfare at sa mga pasikot-sikot na usapan. Parang litong-litong utak niya eh kung paano ka haharapin dahil alam niyang seryoso ang pagbigay mo ng boundaries. Kasi talagang ano ka, nag-focus ka sa introspections mo eh. You try to find some answer, no? Pero siya, may resentment siya, no? Talagang magulo ang inyong relationship dati, na parang patasan kayo ng pride, painggitan, pakitaan, no? Or sabihin natin siyang nararamdaman kong mahilig mag-flex ang persons na to. I could feel that. No, he's a chaser too, no? Para siyang Page of Swords na nag-spy din sa inyo, babae ka man lalaki, no? Pero ito very competitive to, no? Litong-lito ang usap niya, ang isip niya, no? Nag-isip din siya kung paano kanya haharapin dahil alam niyang very seryoso kumbaga yung siguro ang last na pag-uusap din niyo is nakikita ko na parang hindi naging maayos na talagang you get firm, no? Baka hindi mo na rin siya sinasagot sa mga tawag, pero nasaktan ka talaga sa kanya. Kung nakikita natin na 5 of Wands dito, ito yung parang kailangan din niyang makipagkompetensya para baka kumbaga para mapansin mo uli siya. Kumbaga, kung makikita mo rito, ang feelings niya rito, no? Nafe-feel din niya, no? Halimbawa, ako yung persons mo. Naiisip niya sa'yo na parang nararapat lang sa'yo yung rejection. Kumbaga, I could feel na nireject mo ang taong ito. Nireject mo. No? Parang napagod ka rin dito sa persons na to. The energy can change, no? Parang napagod ka sa kanya. Pagod na pagod ka actually. Kasi nasa turmoil kayo, yo. Very intense. Kumbaga, pero feeling niya, deserve niya yun. Alam niya nagkamali siya. Pero mahal ka pa rin niya at kumbaga tunay siyang very happy sa iyo kapag magkapiling kayo dahil may 10 of Cups. Kumbaga, parang feeling niya ikaw yung tunay na kaligayahan niya, no? Tsaka sana lang ito yung maging calm ang lahat. Wish niya na maging calm ang lahat, no? Matapos na yung gulo sa isip din niya. Dahil gusto lang naman niya yung ipadama sa iyo na mahalaga ka pa rin sa kanya eh. No, parang gano'n ang gusto niya. Parang gusto niya na ipakita sa iyo na kahit ganyan nangyari sa inyo, no, siguro din may third party involved dito. Na una, bumalik siya siguro doon sa third party. O sabihin natin sa isa, tapos ngayon, nagsisisi. No? Pero ikaw din, unaffectado ka rin. Nahirapan ka rin dito. Tignan mo ikaw, oh. Pero siya ngayon, nakakaramdam siya ngayon ng hirap din. Masakit pa rin ang kanyang loob, no? Hindi mo maitatanggi. O ikaw, masakit pa rin ang loob mo. No? Napakalaki ng pinakabagong energy dito actually. Parang nakikita rin natin panay ego at syempre at mga sabihin natin sometimes na siguro sinusubukan ka pa nito, no? Pero nakikita natin at least nagtagumpay ka rito eh kasi the universe is with you. No? So, titingnan natin kung anong kanyang intention, his intention, spirit guide. May 3 of Swords. Baka may 3 of Swords ang intention. Di kasya. But may 3 of Swords ang intention. So, wait lang po ha.
Urong natin siya. Kasi pag didikitin ko mamaya yan, baka meron pa eh. So, ang kanyang intentions ito. Ibaba natin to. Ang kanyang intention is may 3 of swords na, no? Alam niyo na to, heartbreak, kagaya ng sinasabi dito. 3 of swords. Ito yung ang tindi ng shift ng energy, actually, na nakikita mo. Tell us more, spirit guide. Queen of Swords. Reverse pala ito kanina. No? Ibig sabihin, may healing na. May healing na. Queen of Swords. The Fool naman. Wow, may new beginning ka pa rin. So, ang 3 of Swords in reverse, no? Kumbaga, matapos nyong mapagtanto ang justice dito. No? Napagtantudan niya na tama ka. Kumbaga, naintindihan ka niya kung bakit ganyan, hindi mo pa rin siya kinakausap kung bakit galit ka. Naintindihan niya yan. No? Kumbaga, ang kanyang balak at aktual na gagawin niya sa'yo, yung parang, nakikita mo, pumasok ang Fool, at saka yung, baba nga tayo isa para maklaro. May Chariot pa, ha? May 5 of Wands pa. So, kung makikita mo muna rito ang 3 of Swords, no? Kumbaga, ito yung sabihin natin na medyo pag-aalis ng sakit, no? Ang intention siya yung gusto niyang tapusin ang tampuhan ninyo rin. Maari rin ito na gusto niyang maalis na rin ang heartbreak, ang galit, para at magsimula uli na parang walang nangyari dito kasi may Fool kayo eh. Urungan natin yan. May Fool kayo dito na parang sabihin niya rin na totoong nararamdaman niya being the Queen of Swords. No? Na hindi lang panay, kumbaga, na mag-usap kayo na hindi lang panay puso. Kumbaga, yung maging logical din. Ang intention niya rito parang magsimula uli ng walang para wala ring nangyari, parang ganon. Kumbaga, deadma lang, parang ganon, no, sa kanya. Pero lumabas ang 3 of Swords reverse dito. Ito yung pinaka-intentions niya ngayon ay ang healing the heartbreak. Gusto niyang mawala ang sakit, syempre, at pati yung bigat at tension niya, no? Ngayon ay parang ang healing heartbreak din ito. So, gusto niyang mawala ang sakit, bigat at tension sa pagitan ninyong dalawa. Parang gusto niya na kahit wala na tayo, at least magkaibigan pa rin tayo, parang ganun yata. O tayo pa rin, kumbaga ganun ba? Kahit ganun na nangyari. Parang gusto niya makapagbalikan, pero natatakot pa siya na sabihin sa'yo talaga actual na, o tayo na uli, parang ganun. Parang siguro nahiya siya makipagbalikan pa, pero gusto niya muna siguro daanan ka as a friendship, no? Parang ialo ka muna. No? That's what I feel. Kasi parang, dito, parang walang nangyari. Gusto niya i-heal. Na para lang mangyari at magsimula kayo uli. Parang ganon. Pwede ba yun? Siyempre, dyan pa rin yung sakit mo. Kita mo, hanggang ngayon nga eh. Nag-introspections ka pa rin eh. Naghahanap ka pa rin ng kasagutan, no? Parang gusto niya, the dead man na lang, walang explanation. Pwede ba yon? No? So, kung makikita mo rito yung parang kumbaga, ito yung parang sabihin natin, alam niya na nakatayo ka ngayon bilang isang matatag din na at very cold na Queen of Swords sa kanya. Ito yung babaeng may hawak ng ng espada. Ito yung boundaries na binigay din na sinabi rito. Kumbaga, lahat din na siguro ng mga text niya, sinuon naman ng salitaan ninyo, sinusupal-pal mo rin siya siguro. Feeling niya very cold ka rin sa kanya. No? Pero yung coldness na yan na nararamdaman niya, alam niya na nasaktan ka. Kaya deserve mo rin yung, kumbaga, oo lang siya sa'yo. Dahil tanggap niya na may pagkakamali siya. No? Kitang-kita. Ramdam niya yung parang sa'yo, parang hindi totoo na galit ka talaga. Parang tingin niya kilala ka na parang siguro matagal na rin kayo nagsama nito. Parang feeling niya na parang kahit anong gawin niya okay lang sa'yo. No? Pero alam niya yung parang
alam niya yung pinapakita mo na yung coldness na yan, alam niya nasaktan ka, no? Kaya gusto niya i-heal. Ayan. So, yung pag-cold mo, alam niya na deserve mo rin na pagsalitaan siya ng coldness or maging matabang ka sa kanya, no? Kasi he admitted na he or she admitted na may pagkakasala siyang ginawa, no? Pero ang intention dito yung niya rito yung parang lampasan o sabihin natin pasukuin ang pagiging matigas mo rin. Ngayon parang gusto niyang palambutin ang puso mo rin, no? Ano, kaya mo ba? Papalambot ka ba? So, paano niya gagawin niya, no? So, gagamitin niya ang new beginning dito. Parang ito yung intention niya na lumapit sa'yo na isang carefree, impulsive at chill na paraan. Gusto niyang magka-fresh start kayo kung saan kalimutan niyo yung gulo ninyo dati o yung pag-aaway ninyo dati, no? At mag-usap na lang ng magaan uli, no? Na parang walang seryosong nangyari sa inyo, no? Parang ganyan ang gano'n. So, kung makikita mo rito, kumuha tayo ng next action. Ito na lang next actions natin. Ang Chariot at ang Five of Cups. Kuha pa tayo. Oh, may Knight of Wands ka. Reverse ito kanina, no? Ayan. So, kung nakikita mo rito, may Chariot ka ang next action niya. Isang biglaang pagbabalik ito, no? So, you might gonna expect na baka na magugulat ka, dyan na yan, napakabilis. Hindi mapipigilan ang Chariot, no? This is also Cancer energy. The Fool, Aries energy also. Libra, Aquarius, Gemini, no? You might be dealing with that persons. Aries, ayan. So, ang actual lang gagawin niya yung kumbaga asahan mo ang isang mabilis din at very determinadong pag-abante niya sa'yo, no? O pag-contact para bawiin ka, no? So, papabawi ka ba? Pero nakita natin, ikaw ang goal pa rin niya, no? O, mauwi pa, yung sabihin, mauwi pa rin kayo dito sa union. Pero tandaan nyo, kailangan po matuto sa inyong pinagdaanan ngayon, no? Kumbaga, i-analyze ko lang dito, no? Grabe ang combination na to because ang Chariot at Knight of Wands, ito yung parehong mabilis at very aggressive na card, itong dalawa, no? Very aggressive ang card na to. Nangangahulugan ito na hindi siya mananahimik ng matagal. Ibig sabihin, may gagawin siya. Talagang kikilo siya, so get ready with this, no? Baka kiligin ka naman. Araw-arawin ka sa bahay. Ayan, alam ko kikiligin ka, pero masakit pa rin sa'yo eh. Parang this is just still fresh. No? So yung mali rin yung action niya yung para mapalapit uli sa'yo. Sa lalong madaling panahon. Gusto niya agad, no? Parang may hinahabol siya siguro, no? Parang gusto niya siguro, cancer siguro, baka you're dealing with cancer din, na bago mag-birthday siya, gusto niya na magkasama kayo. No? Pero actually, namimiss ka ng persons na to, intimacy, physical, yung pagsasamahan niyo dati. No? So, ibig sabihin, bakit siya abante ng ganito kabilis? Dahil sa Five of Cups reverse. Nakuha niyo po ba? So, ibig sabihin, ayaw na niyang maupo sa isang sulok na umiiyak. Umiiyak din siya, nalulungkot din siya. Hindi kanya masisi na magalit ka sa kanya because may pagkakasala siya. So, wag na ano ba yung pagkakasala niya? At siguro, alam niyo na po yan, no? So, kumbaga ayaw na niyang maupo sa isang sulok kung bakit naka-reverse na to. Pag ang Five of Cups, sad pa rin siya, nakatingin pa rin sa nawala sa mga agreement. Pero dito parang, nilalambot niya na yung puso niya. Parang he's lowering yung guard niya na, no? Kumbaga sabihin natin dito yung ayaw niya na nang maupo sa isang sulok at umiyak sa panghihinayang. Umiiyak din siya, no? Ayaw na niya nang magdrama. Imbes na malungkot, gagamitin niya ang Knight of Wands energy. Ito yung puno ng fashion at saka lakas ng loob, no? Ito rin sabihin natin kapusukan. O, pwede kanyang biglang i-text uli or tawagan o gumawa ng paraan para mag-cross ang landas ninyo. So, ito yung very fast, no? At very determined siya. Hindi mo mapipigilan ng Chariot.
no? Ayan. Nako, nako. Gusto mo ba yan? O hindi ka pa handa? So, bahala ka dyan, no? Collective. Pero at least nakakakuha ka ng ano dito, ng guidance, no? So, isa-summary ko lang tong card na to. Kumbaga, ang intention sa'yo ay tanggalin ang sakit sa nakaraan, no? Sa pamamagitan ng paglapit sa'yo na parang new, fresh, new beginning ng pool. Kumbaga, sabihin natin, kahit alam niya ng napakahigpit na rin ng na grabe ang ginawa niya sa iyo at at talagang lumayo ka sa kanya, no, nagbigay ka ng boundaries, no, kumbaga ang susunod niyang action naman sa iyo, hindi siya mag-aaksaya ng panahon sa pag-iyak na, ibig sabihin gagawa siya ng isang biglaan, mabilis at very determinadong hakbang dahil ang Chariot at Knight of Wands dito, no, para maabot ka unya uli, talagang he wanted to reach out with you. So, handa ka na ba sa ganyan sa pag-reach out niya? So, titignan natin, no, kung ipopurso ka ba niya. Dahil nga, the Chariot andito, at saka ang Knight of Wands andito, hanggang sa full, no, ito yung malinaw na hindi pa siya handang sumuko din, pero biglang isang, ano, no, parang nakikita ko na he will pursue you. No, pero biglang isang mahusay na parang ano to parang alam mo na yung paghabol niya ay parang may kasamang babala rin, no? Kumbaga kung why he will pursue you din, dahil bakit ka din niya ipo-pursue, dahil nga ito sa dalawang energy na to, ibig sabihin po ng pursue yung talagang gagalingan niya, talagang he will work hard na para nga makabalik ka uli sa kanya. Para mapasagot ka niya. Yung talagang lahat gagawin niya, no? Parang mag-work hard siya. Ipopursue ka niya talaga kahit ano pang mangyari, hindi siya papatalo, parang ganon. So kung makikita mo rito, ang Chariot kasi andito no? Ang dalawang barang ito yung walang preno at ang Chariot din ito yung simbolo ng determination at panalo. Habang ang Knight of Wands naman dito, sabihin natin, ito yung puro fashion at kapusukan din. So, noong ipinakita mo sa kanya na nag-glow ka, or sabihin natin nakita kanya siguro na nag-glow ka rin, na talagang pilit mo rin siyang nilalayuan, parang nakikita niya na nakaka-move on ka na, talagang hindi mo sinasagot ang mga tawag, ang mga ano niya. Kumbaga, at parang binigyan mo rin siya siguro ng ano ng warning Binigyan mo yata ng ultimatum din ito no? O baka ikaw yung nakikita ko nagpe-flex na kunyari masaya ka sa sa bago mong buhay ngayon. Pero siya nakita natin nagpe-flex siya, no? Kunyari lang yun, pero itong totoong nararamdaman niya, ang journey niya, no? Kung nakakakita ka ng bago niyang girlfriend or boyfriend na magkasama, naghahalakha, kumakain sa restaurant, pero hindi pala, ikaw palang iniisip pa rin niya. No, hindi siya masaya. Kumbaga yan, gumagawa na siya ng paraan. Parang nagkinukumpara ka niya na, no? So, kung makikita mo rin dito, parang mas lalo siyang nasa challenge sa pag-i-establish sa kanya Because ang paghahabol niya sa iyo ngayon yung parang driven by the thrill, or sabihin natin chine-chase ka nga niya siya talagang positive na nag-chase sa iyo dito, no? Nakikita niya rin siguro na marami ka ring kaibigan na gumagabay sa iyo, no? Parang ayaw niya mawala sa espasyo mo. Tsaka parang kinikilig din siya pag gusto kanyang tignan o i-chase, kinikilig siya. At yung mga pagnanais niyang mapatunayan din sa sarili niya na ego na kaya pa rin niyang pasukin. Kumbaga, mapatunayan sa sarili niya na ego na kaya ka pa rin niyang pasukuin. Parang he will not give up, na talagang ipapanalo ka pa rin niya. No? So, itong 5 of Cups reverse, ito yung ayaw na niyang manghinayang. Ibig sabihin na pagtanto niya na kapag hinayaan kanyang lumipad na lang ng basta-basta or sabihin natin, mag-move on na lang at makalimutan mo siya, no? Parang feeling niya talo siya. Ayaw na niyang maupo sa hermit mode. At malungkot na parang kaya niyang tanggiang paraan na alam niya na umabante ng mabilis para hindi mo siya tuluyang makalimutan. Kaya kailangan niyang magmadali. Gusto niya magmadali na baka mamaya mayroon nang nanliligaw sa'yo. Baka mamaya may nag-offer na ng wedding ring sa'yo. No, baka mamaya meron na rin yung may sinagot ka na. Natatakot din siya. So, meron tayong babala ng full dito sa iyo, no? But you have your own free will.
Di siya makatulog, oh. Still resisting changes, no? May konting changes pa rin. Ayaw, kailangan ng pagbabago. O baka ikaw din na do not resist these changes, no? Dahil you need to move now, you need to move forward. Wag ka na mag-lean on sa heartbreak na yan, sa sakit na yan. You need to lean forward. Ay, yung mga guilt, tanggalin mo rin ang guilt at saka fear. Dito, maraming hindi nakakatulog sa gabi, no? Yung mga nire-resist ang changes. Sabihin natin, nire-resist ang dapat mangyari, no? So, para matransform kayo, no? Just enjoy the energy. So, kasi may pool, may babala ang full eh. Kumbaga ito rin yung sabihin natin, low effort energy at strategy na habulin ka niya pero sa paraan ng full, ha? Habulin ka niya sa paraan ng full. Kumbaga, ang full kasi ito yung parang pabanjing-banjing, hindi nag-aalala kung mayroong delikado diyan. Ayan yung minsan, pero excited siya. No matter what happen, he will take the leap of faith. No, kumbaga, walang seryosong plano, walang commitment, at parang laro lang uli, no? Kumbaga, sabihin natin, gagamitin niya ang linyang magkaibigan, mag-friends mo, kahit at least magkaibigan tayo. Parang gano'n, no? Parang friends with benefits uli, mangyayari yan. Para unti-unting makalusot sa mga harang mo. Para unti-unting parang feeling niya kung okay lang sa'yo na mag-friends tayo, parang gano'n. Pero kinakatakot niya kapag tinanggihan mo siya, pag nireject mo, no? Andyan din yung palihim na gala, maaaring hindi siya dumiretso sa harap mo ng formal din, pwede siya mag-text uli baka mag-text sa'yo ng madaling araw itong persons na to, no? Madalag, or baka siya rin yung hindi makapagtulog-tulog dito, no? Nagigilty na siya. Maka-receive ka siguro naman text na medyo nakakaabala na, madaling araw. Biglang sumulpot, baka maya bigla-biglang sumulpot sa'yo. O magpadala na mensahe, tila ba yung parang walang nangyaring seryosong usapan, no? So, nakikita mo dito, yes, he will pursue you. Talaga ipupursue ka niya, pero ikaw na ngayon ang may hawak ng remote control dito. Ahabol siya sa'yo dahil nakita niyang hindi ka na madaling makuha. At hindi ka na marupok katulad ng dati. Kumbaga, ang tanong ng universe sa'yo ngayon, no? Papayagan mo bang makapasok ang chart na to? Papayagan mo bang makapasok ang chariot niya sa bago at mapayapa mong spasyo ngayon? Pero medyo wala pa siyang seryosong alok kasi nga the full eh, no? Parang naglalaro lang. Hindi iniisip kung anong plano, basta ka lang niya, at least makita lang niya na pwede pa rin kayo magbalikan o kahit magkaibigan naman lang, no? Ayan, so nakita natin yan ng mensahe sa'yo. Sana, anak ko, 38 minutes na pala. Pengin naman po ng like and hype dyan and pa-subscribe na rin po sa ating channel, pa-share na rin po, no? So, titingnan pa nga natin, advice kay Romance Angel para sa ating collective reading. Soulmate mo nga. Kaya lang, nasa karmic relationship kayo. Yes, this person is your soulmate. Romantic feeling, your feelings are real and worth exploring. Ayan, someone is chasing on you talaga. Maaring new persons din ito na na-attract sa'yo. O siya, talagang sinesearch ka pa rin niya. In-explore ka pa rin niya. No? Sabihin natin, maaring siya rin ang chaser mo. Past life relationship talaga kayo na. Talagang kaya may world kayo kanina, no? So, kung makikita mo dito na talagang pinapakirito na divine connections kayo, na nasa karmic relationship kayong dalawa. So, you have known each other daw before. So, kahit anong mangyari, magkakabalikan pag kayo, i-align kayo, no? Pero ngayon, kailangan yung itama ang inyong mga past life na hindi nyo, kumbaga na hindi naging matagumpay yung mga karma ninyo nung past life ninyong relationship. So, kailangan pagbayaran at putulin ang pattern at matuto at kumuha ng magandang aral sa nararanasan mo ngayon, no?
Ayan. So, ayan, pengi po uli ng heart and like dyan. So, ito naman yung gustong ipaalam sa'yo ng iyong soul. No? Ito yung parang self-awareness mo na kung saan ka dapat daw mag-focus, no? Sabi ng iyong soul. This is a soul journey, soul truth. Am I letting fear stop me? Hinahayaan mo ba na ang takot na magtumigil, na para mag-stop ka? So, ayan. Are you experiencing a mountain of fear right now? Are you stalling, freezing, or giving up? The juicy secret is that you are the boss of fear. You are unstoppable, but it's up to you to see that by taking actions. So today's soul actions is today be brave ka and do it scared. Choose one fear and move through it. You are in need of a hero, so that is who you will become. So baka naman hindi lang to sa relationship, baka takot ka na uling umibig, no? Wag daw, no? Wag mo ring hayaan na kailangan mo rin siguro ng bagong journey kung may dumating na bagong tao sa iyo. Kinokonect ang persons ka sa mga bagong persons para may matuto ka para sa iyong growth din. O ngayon, pero wag ka daw matakot, no? Kumaga, wag takot ang magpapatigil sa iyo na para sa journey ng iyong sa journey mo ng buhay mo. So kung nakaka-experience ka ng katutak na takot ngayon, sometimes nape-freeze tayo, no, na natitigilan tayong magtrabaho o gumigibap tayo kagad. Ang juicy secret is ang isipin mo ikaw ang boss ng takot, no? Nasa isip mo rin din 'yan, no? Isipin mo na hindi ka papapekto sa takot na 'yan. No? But it's up to you to see that kailangan mong umaksyon. So ngayon daw, kung ano yung kinakatakot mo, yung natatakot ka na gawin mo raw ngayon, no? Halimbawa, sabihin natin, halimbawa, takot ka sa height. Ayan, sanayin mo yung sarili mo sa matataas na building. Tumingin ka lang, hindi mo sinabing tatalon ka. Ibig sabihin, sometimes takot ka matulog ng walang ilaw. Takot ka matulog ng walang ilaw. Ngayon, patayin mo ilaw mo, no? Huwag ka matakot, matulog ka kasi mas maganda pag walang ilaw, 'di ba? Pag natutulog. Pero depende sa inyo 'yan, no? Takot ka sa ipis. Ayan. Huwag ka matakot na pukpukin mo pag dumating pag may lumipad na ipis. So ibig sabihin, ikaw ang hero ng sarili mo. Maging boss ka ng takot mo. Halimbawa, takot ka mag-travel by airplane, parang ako. Ay, nako talaga nung nagpunta ako sa US, I'm so proud nung talagang lumipad uli ako eh. Kasi takot ako sa aeroplano dati. Ngayon wala na, parang I've undergo na na ako. So, kayo din, if you're fear of travel, no? Subukan mo mag-travel, try mo ulit mag-travel. Ayan yung i-feed mo yung sarili mo na safe din ang lumipad ng eroplano. Ibig sabihin, conquer your fear, no? Ayan. Thank you so much and God bless you. Ayan. So, next na reading natin is air sign po, no? Aquarius, Libra, Gemini. Kompleto po ang ating June. Manood din po kayo marami rin po mga timeless reading. So, ito timeless reading po ito, no? Ayan. Thank you so much and God bless you. Ayan.